Yan. Mic test muna tayo, guys. Baka chararat na naman tayo. Yan. Okay. Yan. Dito tayo. Tama yung settings. Anyway, guys. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo. It's 11:24 at I will try, no, na paikliin lang to as it is. Marami na pong na-share sa atin dito si Attorney Claire at saka si Sir Rod the Radio Man. Ayan. Alam mo, pagka nakapikit ako, hindi ko ma-picture out si Sir Rod, siya yung nagsasalita dyan. Pero ayun pala yun. So basically, guys, there are a few things lang na I would like to insert. No, wala naman tayo nganing, pero I'd like to insert. There are a couple of things lang na gusto kong isali or isama dito sa mga napag-usapan na with Attorney Claire. Basically, guys, dito sa naging topic ni Attorney Claire, which is basically it's very timely na syempre pinag-uusapan natin. Ayon nga dito sa kanyang caption, VP Sara ang kumontra ng confidential funds kalaban ng bayan. Whether or not ikaw po ay isang supporter ni VP Sara, I'm sure, very sure ako dito, lahat tayong nanonood ngayon, gusto ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Diba? Pero kasi yung kapayapaan na yan, magdedepende sa interest. Hindi po ba? Okay? So basically, one of the things na gusto ko lang i-share din kay Attorney Claire is they kept on mentioning the 19 days. So i-clear lang natin yan. Okay? So basically, dun sa yung sinasabing 11 days ni Attorney Claire, this was an information coming from this video that was 11 days ago. Pero nung nagkaroon po ulit ng Senate sa plenaryo, so ikinorek po ito. Okay? Ng OVP budget sponsors calls COA inaccurate. So panoorin muna natin. Sabi ko nga kay Attorney Claire, ito po ay nabago na. It's actually 19 days. Tama naman yung una. 7 days. The office submits the confidential fund in 11 days. The office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. But the actual payment, as based on the COA report and findings, only started in December 20 up to December 31, which means the actual implementation is not 11 days, but it is 19 days, Mr. Speaker. So, tama. Okay, there you go. So, clear na tayo doon. It was not 11 days, but 11 days. So, I'm sure, what do you call that? Congresswoman Stella Kimbo, for sure she stand corrected. Ayun, hindi po siya nagmi-mislead. Okay, I just want to correct that. Hindi po siya nagmi-mislead. The way she understood the report was like that. Pero ito, mas in-explain para mas lalo natin maintindihan. Anyway. So, apart from that, okay, wait, balik muna tayo dito kala Attorney Claire. Then doon sa mga gagawin nila. Yes, oo. Diba? Gaano ba kailangan, di ba? At saan gagamitin? Gaano ba kaimportante para maibigay namin o maibigay po ng ng ganito kalaking budget. Okay. Gamitin natin tong video na to galing sa aking kaibigan na gamitin natin tong video in-explain ng isang content creator malapit sa atin, kaibigan na si Sir Coco Locoy. Kung maalala nyo, ni-raise ang issue ng confidential fund ng Davao. So in this video, in-explain niya ng maigi saan napunta, saan ginamit, ano ang naging resulta ng confidential fund na ginamit ni VP Sara sa LGU ng Davao City.
Ito nga ang bagong issue nila. Tumaas daw ng tumaas ang paggamit ng confidential fund ng Davao City in 2016 to 460 million pesos when Vice President Sara Duterte was the city's mayor. Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. During Sara's administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. In 2018, it increased again to 420 million pesos and grew again in 2019 to 460 million pesos. It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. So ayun nga, tumaas ng tumaas ang paggamit ng confidential funds ni VP Sara ngayon noong mayor pa siya. Pero hindi katulad ng Rappler ay hindi tayo titigil doon. Pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit gumamit ng confidential funds si Mayor Sara Duterte noon at ano nga ba ang naging resulta nito. Sinubukan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaupo pa siya bilang mayor na kausapin at pakiusapan ang mga NPA na magbalik loob na lang sa gobyerno. Alam natin na kahit nung Pangulo na siya ay binigyan niya pa rin ng pagkakataon ang mga NPA na to. Ngunit katulad ng pagtatraidor ng rebelding grupo ng NPA sa usapan nila ng gobyerno, ganun din ang ginawa nila sa Davao. Hindi lang NPA ang issue nila noon doon. May iba pang mga teroristang grupo na abot kamay lamang sila. Nagkaroon ng pambobomba sa Davao Market at pumatay ng 14 na tao. Inatake ng mga NPA ang isang banana plantation sa Davao na naging dahilan kaya mas naghirap at nawalan ng trabaho ang maraming Davaoenyo. Yung normal na gawain ng NPA, yung nang-aambush sila ng mga sundalo. May mangingisda pa na nakaapak ng landmine ng NPA katulad ng nangyari kay Keith Absalon. Mga ganitong pansasalot ng NPA at ibang grupo noon sa Davao at marami pang iba. At ayun nga, nung umupo si VP Sara Duterte, ginamit niya ang confidential fund at lalong dinagdagan para labanan ang insurgency sa lugar nila. Ang resulta, parehong taon na pag-alis niya sa Davao bilang mayor ay parehong taon na naging insurgency-free na ang kanyang lugar. In short, kapayapaan ang binigay niya sa Davao kapalit ng paggastos niya ng perang iyon. Hindi lang siya umalis ng mapayapa, umalis din siya na nabayaran ng Davao City ang bilyon peso na pagkakautang nito. So para sa mga taga Davao, hindi nga ba worth it ang gastos na to sa mga mahimbing nilang tulog paggabi? Tanungin ko kayo, ilang milyon kung hindi trilyong piso pa ang nagastos natin sa 5 dekada ang pakikipagsagupaan natin sa NPA, sa MILF, sa MNLF, sa Abu Sayyaf, sa Mauti Group at sa maraming iba pang mga kriminal. Ilang bala at armas ang nasayang natin at naagaw sa atin. Ilang buhay ng ating mga sundalo at ng ating mga mamamayang Pilipino ang nawala dahil sa mga krimen at terorismong ganito. For sure, hindi magdadalawang isip ang mga taga Davao na ibigay ulit kay VP Sara ang ganitong kalalaking halaga o baka nga dagdagan pa nila kapalit ng kanilang kapayapaan sa kanilang lugar, kapalit ng mahimbing na tulog sa gabi. Okay. Guys, sobrang detalye na to. Hindi ko alam kung kailangan nyo pa ng mas detalye pa dito. No? Napakasimple, napakaikli, pero malaman ang sinasabi ni Sir Coco Locoy. Another one, bakit ang bilis na gastos ang confidential fund ni VP Sara? Pakinggan natin tong si Ma'am Malutikia. Ng 19 days, kasi may PAPC ang Office of the Vice President. Plinano. Alam nyo na pagdating ng Disyembre, pag hindi mo nagamit ang pondo, nagre-revert sa National Treasury. Humingi ka ng pondo sa Presidente, patutulog mo yon sa pansitan.
Hindi ba dapat natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa. Dahil pinag-aralan, sinabit at napondohan. Kailangan intindihin ng taong bayan. See? Listen very, very carefully. No? Balikan natin. Listen very carefully. At natutuwa tayo na na-implement, nakita mo, may isa tayong leader na kayang mag-implement kaagad ng programa. Dahil pinag-aralan, sinabit at napondohan. Pinag-aralan, sinadmit, napondohan. The proposal was not actually an overnight sensation. Most probably ang tagal na yan sa kanilang opisina dahil paulit-ulit nilang pinag-aaralan. Baka may loopholes, baka may magiging problema, baka may mga mali. Ilang abogado ang kakailanganin para mapag-aralan na maayos yan sinasabi nila. In the first place, it was a proposal approved by the President himself. Do you really think na hindi niya pinatingin sa mga legal experts niya? Nakapaligid din sa kanya? Diba? Diyos ko, isang Chief Justice ang nasa tabi ni PBBM? Do you really think hindi yan dadaan sa kanya? Kailangan intindihin ng taong bayan. Saan ba nagkamali si Vice President? May mandato siya eh. Yun ang hindi ko maintindihan na hindi naiintindihan ng Makabayan Bloc. She's the second highest ranking official after the President. Diba? Balik tayo kay Sir Rod. Yun lang yun eh. Yes. At siyempre, kailangan din ang resulta dyan, partner. Pag ginastos mo yan, pera ng taong bayan, dapat may i-report ka rin sa taong bayan na eto, kahit sabi ko nga, hindi. So, based on sa video ni Sir Coco Locoy, pinakita niyo doon kung ano ba ang naging problema ng Davao. And then after that, nakagawa ng paraan, nahanap nilang possible na solution, or sabihin natin, it's not solution, but actually a tool to equip them. Paano nila mauhuli itong mga taong to? They've used the confidential fund. Diba? Alam mo ito only private investigator can relate to this. Kung halimbawa, hinar ka ng isang tao, babayaran kita. Basta bigyan mo lang ako ng mga information. Sundan mo to, lahat ng galaw niyan. Diba? Tapos ang pinapasundan mo, Makabayan Bloc. Ilang tao ang pinapasundan ng OVP at saka ng DepEd? Para lang makagather sila ng information. Bakit makatingkate itong si VP Sara? No? Na ma-connect niya itong Makabayan Bloc sa CPP, NPA, NDF. Because that's the only way. No? Para masupil niya itong mga to. Tandaan nyo, hindi naman estudyante ang pinaiimbestigahan dyan o sinisurveillance. Yung mga member ng ACT, Alliance of Concerned Teacher. Gano'n ba karaming kalokohan ang ginagawa ng ACT? Na mismong si VP Sara ang nag-aayos. Diba? Hindi mo na kailangan sabihin na ginamit ko itong confidential dito, nahuli. Sabihin mo lang. Sige nga. Halimbawa, Sir Rod, ganito. Tinutugis mo si PPNP, NDF. Okay? Pero umpisahan mo sa mga nagiging biktima nila. So, dapat bantayan mo ang mga estudyante. Last election, may isang teacher ng senior high. No? Kung ano-anong paninira ang ginagawa sa mga Marcos. Hindi mga botante yung mga batang yun. Diba? Kung ako pagdating sa ganyan, sa constitutional rights ng isang tao, like yung rights to suffrage, hayaan nyo ang magulang ang magturo sa kanila to educate yung mga politiko na yan. Regardless kung sino yung sinusuportahan nila. And then hayaan yung mga bata, hindi yung mga teacher, no,
bine-brainwash yung mga bata. Para saan? Para ano? Okay. Ito yung goal nila eh. Pag na-brainwash nila yung mga bata, ibe-brainwash nila yung magulang. Lalagyan nila ng pressure yung mga magulang. I remember seeing some rallies from Leni Robredo. Ano yung ginawa ng ibang mga bata doon? Lumayas na kasi boboto daw na magulang nila si Bongbong Marcos. Tama ba yun? Sino gumawa nun? Sino nag-inculcate sa utak ng mga kabataan na yun? Sana pagdating sa pagboboto, hayaan yung magulang mag-educate. Regardless kung sino iboboto ng buong pamilya nila. And from there, hayaan mo magtanong sa iyo ang bata. Kung sakasakali man, may itatanong sa iyo tungkol sa isang kandidato. Hindi eh. Ang nakakatawa, math teacher pa yon. Yung math teacher na yun, member ng ACT. Diba? Hindi ko na lang makita yung video, hindi ko mapakita. Pero nag-circulate yun eh. Diba? Ito, yung resulta. Ay, ito yung enough yung partner, di ba? Anyway, going back, kung halimbawa ikaw nag-hire ka ng isang private investigator, mamanmanan itong mga delikadong taong to. Dapat mo bang i-divulge yun sa public? Diba? Paano kung targetin yung taong yun? Tingnan mo nga yung nangyari kay Percy Lapid. Kaya delikado ang buhay ng mga journalists. How much more ang private investigators? Mga informant. Diba? Magkano buhay ni Percy Lapid? 500,000 lang. 500,000 ba yun? How much mo ang informant? Paano kung yung informant yan yung kinabubuhay nila? Ang daming ganyan, guys. Kaya gusto nilang malaman, ito lang yan eh, kaya nila gustong malaman kasi gusto malaman kung gaano nakalalim ang investigasyon na nagawa ni VP Sara. Para ang tao naman walang masabi. So, at saka ito lang din, of all people na merong confidential fund, bakit si VP Sara lang ang ginaganyan? Diba? That's one of my biggest question. Bakit si VP Sara lang? Sa tingin ko, dahil ba si VP Sara, ginagamit niya ang confidential fund niya para malaman ang mga koneksyon nitong mga taga-Makabayan Block sa CPP-NPA? Partner, well, siguro sabi ng people. Ladies and gentlemen, it's time. So in other words, lumalabas na kahit 125 million yan, kung isang araw ko yung gagastusin for the safety of people, dapat hindi ma-question because it's for the security of the people. Yun na nga lang, wala namang problema, partner, kahit isang araw magastos. Pero siguro dapat nga ma-report ng maayos. Doon na naman nagiging problema. Actually, Attorney Claire, tama naman yung reporting na ginagawa. Ang gusto lang nilang busisiin, kanino ibinayad yung mga yon. Gusto nila ng very detailed information. And yung mga ginagastos naman kasi ng dyan sa confidential fund na yan, na ginagamit, ng merong confidential fund, fina-follow po nila yung isang memorandum na, I think it was a memorandum from COA back in January 2015. So kahit sino po may hawak na confidential fund, yun po ang kanilang ginagamit. Yung format po na yun, yung process po na yun ang kanilang ginagamit. Ang nagiging issue lang dito is gusto ng Makabayan Block malaman kung kanino exactly ginamit. Sino ang mga binayaran. Yan ang pinupunto ng Makabayan Block. Problema eh. Imposible yung partner, 125 million. For security? Hindi. Gagastusin. Kaya mo bang ubusin? Here's the thing. Okay, hindi nila nililinaw bakit naubos agad ng ganun lang katagal in 19 days ang confidential fund. Yung pera po na yon i-distribute sa lahat, or I'm not 100% sure sa pagiging word na lahat, but na i-distribute po yon sa mga satellite offices ng Office of the Vice President. Now, the question is, ilan ang nakatanggap na satellite office? Lahat ba nabigyan? O may iilan lang na nabigyan, lalo na doon sa mga places wherein infested po ng mga CPP, NPA, NDF. Yun sa isang araw. Kasi yun yung kanyang sabi niya, itong words.
it matters not whether it takes 1 day Oo. or 1 year of spending. Oo. What truly matters is the safety and security of our people. Oo. So in other words, kung 11 days siya nagastos yan, pwede niyang gastos niya ng 1 day. Basta for the security of the people. Yun yung dating kay VP Sara. Pero ang basa ko dito, partner, dahil na-realign, although sabi nga niya, di ba, yun naman kanyang opisina ay tatakbo kahit walang confidential funds. Pero feeling ko na-hurt si VP Sara dito. Agree naman Diba, ako mga dyan, kayubi, attorney. na-hurt, na na-realign. Oo. Yung Siyempre, partner. confidential funds. Oo. Di ba? Kasi kailangan nga niya yan sa kanyang mga programa, proyekto. problema kasi, partner, nung tinatanong yung opisina, nung tinanong ko saan ginastos yung confidential funds, sinabi nga doon is for tree planting, sa transportation, parang free transportation, partner, na maraming nag-question na. Attorney, this one is coming from Philippine Star. Actually, bawal pong gamitin ang confidential fund sa mga ganito. Normally, ginagamit po ang confidential fund, from what I have heard from other people, mga safe house, transportation, pagpapasurveillance ng mga tao, either ng tao, mga tao, o na grupo. Feeding program, no. To tree planting, no. So, this information is very misleading. Especially coming from Philippine Star. Marami na pong nilalabas ang Philippine Star na maling information. Naglabas na rin po ang OVP sa kanilang ginagawa. Ito na lang, Attorney Claire, meron pong nilabas dyan ang Philippine Star na kesyo dahil daw sa pagrarally, bumababa daw ang enrollees. Hindi po totoo yon na sinabi yon ni VP Sara. And there was a letter released from the OVP na sinasabi ang pagsisinungaling ng Philippine Star sa kanilang isang article at pag-clickbait. Hindi po reliable ang Philippine Star. Na hindi yan pang confidential funds. Pero partner, kung ito ay inalaw ng House lawmakers na ma-realign, sino ang nag-go? Hindi kaya andito na tayo sa si exciting House part. Speaker dahil siya ang namumuno sa House? Chika to si May go signal ba? Okay. Speaker? Andito na tayo sa House Kung may Speaker. go Ganda sa Okay. Tanggalin mo natin yung iba rito. So, meron nga isang video dito sa Coach Jarrett, no? Doon sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino si Coach Jarrett. Isa po, again, isa po sa mga kaibigan natin yan. Kaklase, kasama, lahat-lahat na. In short, barkada yan, barkada. So, doon sa hindi pa po nakaka-subscribe kay Coach Jarrett, please feel free. So, basically, dito po sa video na to, nag-react po siya dito sa photo na to. No? Bale, si Teddy Casino po, isa po siyang member ng Makabayan Block, no? Na hindi rin dinedenounce ang CPP, NPA, NDF. So, ito po yung mga kasama niya sa Makabayan Block. Sino kasama? Si Speaker Romualdez. Pakinggan natin yung sinabi rito ni Coach Jarrett. Leaders and former Makabayan Block lawmakers pay a courtesy call with House Speaker Martin Romualdez to relay their call to realign the 2.95 billion in confidential intelligence funds in the proposed 2024 budget to health, education, agriculture, and social services. Alam nyo, again, mga kotsero, wag po kayo magpabola sa mga ganitong diskarte na sinasabi nila na kailangan i-realign natin yung budget sa health, education, agriculture, and social services. Wag na natin pansinin ang security, wag na natin pansinin ang internal threats. Importante yung mahihirap. Hindi, lang yun, fake news yan. Bola lang yan. Kaya nakakagulat ako, for the most part, ako may ikinagulat ko na ganito.
na itong si Martin Romualdez nakipag-usap sa Makabayan Black. Actually, ngayon lang nakabalita ng isang well, si Cayetano ganun din. Nakipag-usap sa Makabayan Black. Ay, naku. Di ba? Si Casino, ngiting-ngiti Ayan ngiting-ngiti ngiting nakauto. Sarap ng picture taking nila, di ba? Ngiting nakauto Ayan na nga. At ito yung kaya may chismis na baka galawang Romualdez to kasi merong balita. Ito yung balita. Majority at minority bloc sanib puwersa. House of Romualdez ginigiba si VP Inday. September 28 itong balita na. Sino man ang balita niya? Isaksi. Alam niyo, pansin ko itong saksi na to. Galit na galit to sa kay presidente at kay VP. Lahat ng balita nila kay presidente at kay VP, lahat pangit Ito sabi, nagsanib puwersa na ang majority at minority bloc sa mababang kapulungan ng Kongreso para gibain si VP Sara Duterte. Obserbasyon ito ng isang political critic na humiling na huwag na siyang pangalanan kaugnay ng mga pagbatikos ngayon kay Duterte. Okay. Nagsasalita, ewan ko pangalan. Ano ba yan? Ayon sa kritiko, nagsisiguro na si House Speaker Martin Romualdez na una nang nabalitang may planong tumakbo sa susunod na presidential elections kaya kinukuha ang suporta na magkabilang puwersa. Malinaw niya ngayon pa lamang ay pinatatag na ni Romualdez ang kanyang tsansa na pumalit sa pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat na ba tayo magsisi? Nahinayaan natin maging Speaker of the House si Martin Romualdez? Ito yung sinasabi. Kaya naging kaya naging meet siya ng chismis itong meeting na to. Kasi, sabi sa article, kamakailan na ipagpulong kay Romualdez ang ilang sectoral leaders at kinatawan ng Makabayan Bloc sa Kamara para talakayin ang pag-realign ng 2.95 billion ng confidential and intelligence funds sa panukalang 2024 budget patungo sa health, education, agriculture at social services. Diba? Tapos may makikita kang ganitong news. And security. We are all for the confidential funds, and we are all for peace, and or security, We are all for that. We are in total agreement that the utilization of confidential intelligence funds is to promote peace and security, and that's why we were in Pagasa today and looking at other ways how to make sure that peace and security of the country as a whole is protected. A 4-member committee composed of House leaders is currently studying the realignment of confidential funds as well as other items in the proposed 5.768 trillion peso national budget. The panel aims to finish their work by October 10. Right now, the collective decision of the House, and we had a call, so to speak, or we had a conference with the party leaders that for the time being, the CIF will be realigned and put to other departments or agencies that will be best suited to conduct the security aspects of the secretary. Hirap siyang magsalita, no? Speaker Romualdez, bakit hirap po kayong magsalita dyan? Or the VP's concern, we're very, very open to suggestions. But we feel that based on the earlier debates and hearings and all the questions that had brought about, we wanted to be very sensitive and to look at other ways on how to deploy these budget Alam resources. Na this. Marikina represent. Alam na this, boy. Alam na this. Balikan natin si attorney.
Sound effects mo, partner. Alam na this. Tambaluslo. Yun. Mali, partner. Oo. Ano punta to? Hindi ba? Tambaluslo. Yes. Hindi ba na politika? Yan. So, tanong natin sa mga kayubi natin. Siyempre, siyempre may issue na about sa paano ba ito kinamit. Pangalawa, na politika ba? Yeah. Na politika diba? na yan. Siyempre, pag walang pondo, medyo tali ang kamay. No. Yes. Yun. Correct Diba? ka dyan. Tatay Amik, pwede bang ganon? Correct ka Anong dyan. sa inyo mga kayubi? Meron ho ba kayong naamoy dyan na may ganon na posibilidad kung bakit? Obviously. Ayan. So, ito nga guys, no, kung titingnan niya natin to, yung mga pasaring sabi ni VP Sara, anyone who attacks or undermines fund allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivation. Such actions go against the protection and well-being of our citizenry. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino man ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is true. This is something that, this is something, siguro mga taga-Davao nagtatawa sa buong sa mga taga-Luzon. Tayong mga taga-Luzon, napakawalang kwenta natin. Diba? While some, paano ba sabihin yun? You just imagine how much he's working so hard. Diba? Para lang maging, hindi ko naman pwedeng sabihin 100% crime-free. Pero safe. Maging safe zone ang buong Pilipinas. Ito yung ginagawa. Is it political ambition na pinapaboran? Diba? Ng isang leader of the house? Siyempre, hindi naman natin pwedeng, but kung tatagpi-tagpiin mo nga, tahi-tahiin mo, doon lang din naman bumabagsak yun. Baka Bayan Block, gaya ng pinakita ko na sa inyo mga previous video. Ni-red-tag mismo sila ni Joma Season. By allowing them to manipulate kung ano man ang meron dyan sa loob ng House of Representatives. Kawawa. Paano kaya, ang pangit naman, sa bagay, paano kaya kung gawin na lang natin si Paulo Duterte? Since nandiyan siya sa loob ng, sa tingin nyo, mare-realign to? Hindi. Baka nga kailangan natin ng isang Duterte sa executive at saka dalawa sa legis. Diba? Isang senador, isang congressman. Pero sino kasi mag-aalaga ng Davao? Kung lahat ng mga Duterte is nasa national na. Kaya nga ako bumili ng bahay sa Davao dahil sa Duterte, di ba? Tapos iiwan nila ang Davao. No. Wag. Ikaw bilang siguro isang magulang na nagpapaaral ng anak, tapos marirecruit lang ng CPP-NPA. Diba? Do you really think it's a joke? Dito nga sa post ni Sir Peter Serrano. By the way, meron po siyang show 3 p.m. Pero 9 p.m. ang kanyang sa SMNI. Ayan, sabi niya rito, in the 19th Congress is treachery the new black. Ang kumontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Diba? Pinagsama niyo talaga itong dalawa. Wakasan ang armadong terorismo, itakwil at labanan ng 54 taong kataksilan. Ilantad ang panlilinlang ng teroristang CPP-NPA.
Ito na lang, tingnan niyo. Makabayan bloc votes no to the 2024 General Appropriation Bill. One word to describe 3. Salot, kupal, hopeless. NPA is armed rebellion, chronic ang pagkatanga. Despite of their evil ideology, they divulge anomalies in the government. That's the point nga eh. That's the point. Sisiraan nila ang gobyerno para sila yung maghari. This is something that they've been wanting. Parang ganito lang yan, guys. Yung nangyari sa Afghanistan. Ano nangyari? Diba na-overthrow yung kanilang legit government? At sino ngayon ang nag-govern sa kanila? Taliban. Desperate, irrelevant, salot, despicables, komunista, salot, traitors, useless, anay, peste, anti-people, perwisyo, kahihiyan, salot, satana, salot, salot. Very common. Diba? Oh, what can you say about this? Mass orientation ng kabataan. Joint Kabataan Party List. That's how desperate they are. Na-educate na po kasi mga kabataan na by joining this group, mapapalagay sa alanganin ng mga buhay nyo. By joining them, nawawala ang kinabukasan nyo. And this is something that the government doesn't want to support. Diba? Yung mga politicians natin yan, mga Congress, well, basically, sila lang naman ang gagawin. Sila lang naman talaga mag-approve ng ng 2024 budget eh. Ganito ba ang gusto niyong mangyari? Despite sa pagkakaroon ng confidential fund ni VP Sara, still, they're trying their best. No. Nagpapakita sila kahit doon na sa part ng pagiging desperate nila. Hindi na nila guys tinatago yan. Yung pagmumura ni Manuel doon sa gitna ng ng Timog Avenue tsaka ng Tomas Morato. Pinagbibintangan niya na si President Bongbong Marcos daw ang pumatay kay Percy Lapid. Tapos malaman-laman si Bantag pala. 'Di ba? Yan ba ang gusto niyong suportahan? Yan ba ang inaano nating baliwalain? Yung mga kasama niya doon, puro kabataan What if isa sa mga anak mo yung sinasama doon? Ayaw nyo. Ayaw nyong suportahan yung ipinaglalaban ni VP Sara. Hindi nga siya bayad sa pinaglalaban niya. What I mean, wala siyang extrang binabayaran. Sa ginagawa niya, she is doing extra effort para maging insurgency-free ang Pilipinas. Pero sa isang banda, do you really think yung pagiging niya, yung ginagawa niyo sa kanya will stop her from doing whatever it is na ginagawa niya? Diba? Tingnan mo itong sabi niya, sobrang affected, diba? Ni Franz Castro. Sinasabi niya na ang mga pulis na itinuturing lahat ng naririnig nilang bumabati ko sa confidential fund na enemy of the state or kalaban ng bayan. Kumbaga, ay wholesale ang red tagging at gaslighting. Hindi, ikaw lang ang tinamaan dyan. Sabi nga nila, if the shoe fits, wear it like a bitch. Diba? Tinamaan ka sa sinabi niya. Hindi naman natin pwedeng diba? Hindi naman tayo pwedeng magpaligoy-ligoy rito na, ay hindi totoo yun. Since day one, ikaw ang bumabatikos doon sa confidential fund. Ikaw mismo kasi, nagamitan ka ng confidential fund. Naalala mo ba, Franz Castro, na nahuli ka sa Davao in 2018? She was the mayor. Do you really think hindi ka pinamanmanan? Bakit pakalat-kalat ka sa Davao? Tapos nagtayo kayo ng mga schools para sa mga doon?
lumad. Then, nung pinasara ni VP Sara, siya pa naging masama. Alam mo kung bakit niya pinasara yun? Diba? Pinalabas niyo nung 2022. Habang tumatakbo siya, ginawa niyo siya ng kwento. Kayong mga members ng Makabayan Black, mga pathological liar kayo. Ikaw nga, hindi nga namin alam kung bakit ka nandyan eh. Kamusta pala yung kaso mo ng kidnapping? Diba? Kasi pagmamalaki pa na ikaw ay isang master cheater. Hindi. Master teacher? Talaga ba? Kaya na guys, tatanungin ko. Tama ba yung ginawa na yan? Kayo bilang mga, karamihan na nanonood sa akin guys, magulang. Bakit ko sinusuportahan itong laban na to ni VP Sara? Hindi pa man ako magulang, pero mahal ko ang mga kapatid ko na magulang. Iniisip ko yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Iniisip ko ang kinabukasan ng inyong mga anak. Sa matagal na panahon, iilang tao lang ang nagkaroon ng interes na ibigay sa atin ang security at safety. Tapos tayo ang umaayaw. Diba? Pag namayagpag ba ang Makabayan Black, sino ang sisisihin natin dito? Meron bang ipinangako ang Makabayan Black kay Speaker Romualdez? Diba? Hindi nga siya makasalita ng maayos dun sa kanyang interview. Hindi naman siya ganun magsalita. Pansinin niyo, panoorin niyo lahat ng interview niya. Itong interview lang niya kakaiba. Hindi ko alam kung nahihiya siya kay VP Sara at kay PBBM. Nakikita mo dyan yung kanya-kanyang political ambition, guys. Ako, okay na mas pondohan ang confidential fund ng Navy, ng Army, ng Coast Guard. Okay ako dyan. Pero tanggalan niyo ng confidential fund ang DepEd at saka ang Office of the Vice President. May problema tayo dito. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. By the way, hindi lang po ako ang nag-content niya, no? Hindi lang, wait lang, Actually, si Direk Freddy, na-discuss niya rin po yung tungkol dyan. Ayan. Nag-aano pa rin siya. I-visit niyo po ang kanyang page. Masaya po yung live nito ni Direk Freddy. Kung gusto niyo politics na may halong entertainment, kay Direk Freddy po kayo. Don't forget din po, of course, pasyalan yung mga pages ni Teacher Mark, ni Coach Jarrett, ni Coco Locoy. So ilalagay ko rito yung link ni Sir Coco Locoy para mapanood nyo rin po ang kanilang mga video. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget, sabi ko na yun. Bye!